may kwentong hindi madali pero puno ng pag-asa. Minsan, ang mga pilat ng kahapon ang nagsisilbing paalala na kaya tayong baguhin ng Diyos. Kahit gaano pa tayo kalayo. Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang kwento ng pagbagsak, pagtubos, at muling pagbangon. Ito ang kwento ni Raul. Raul! Dear Ate Charot, ako po si Raul. Lumaki akong walang gaanong masasayang alaala. Sa halip na tawanan, iyakan at sigawan ang madalas marinig sa aming bahay. Raul! Ano bang ginagawa mo? Puro kahihiyan na lang sa pamilya. Ang ginagawa mo, puro ka pasaway. Wala kang ginawang mabuti. Dapat sa'yo binubugbog. Kahit gusto kong sumigaw, natutunan kong tumahimik. Nasanay akong takbuhan ang dilim kaysa harapin ito. Good morning, class. Good morning, ma'am. Okay, ngayon ang huling araw ng pag-submit ng inyong mga projects and modules. Raul, asan ang iyong project at module? Yay, wala na naman si Raul. Raul, mukhang tukmol. Wala na naman. Babagsakan niya. Wala. Ano ba si Raul? Natae pa sa shorts. Wala talaga yan. Lagi akong tinutukso hanggang sa matutunan kong maging bato. Tahimik ako, pero puno ng galit sa loob. Paglaki ko, sabi ko sa sarili ko, Oh, Brother Raul, kumusta? hindi ako magiging katulad ni tatay. Pero minsan, yung ayaw mong gayahin, yun ang nagiging ikaw. Drugs. Yan. Hitindin mo na yan. Sir, positive to sir, ha? Sir, positive to sir. Sir, positive to sir. Hindi ko namalayan, unti-unti na akong nalulunod sa bisyo. Drugs, babae, sugal. Lahat ng mali, tinikman ko hanggang sa tuluyan akong bumagsak. Titin mo. Sir, positive yan, sir, positive. Magandang gabi. Mga vlogger kami, huwag kayong matakot. Nakapanood nyo ba yung sa TV? Yung mga namimigay ng pera? Kami yun. Vlogger kami, vlogger. Kakapera tayo. Kaya meron akong bugtong sa inyo. Alam niyo yung bugtong? Bugtong pala, bugtong. Marunong kayo nun? Alam mo yun. May bugtong ako sa inyo, ganito ha. Makinig kayo mabuti ha. Bugtong pala, bugtong. Kung mauhuli kayo bukas, bakit hindi pa ngayon? Siya huli nyo, sir. Oo. Teka. Hindi ako. Mga pulis kami ha. Siya huli nyo. Sir. Ayan na sa kanya. Hindi ako kasama sa pinap, sir. Gay. Katapa mo. Sir, paliwanag kami, sir. Hindi kami kasama sa pinap, sir. Wala kaming flood control, sir. Ginamit mo. Ako. Upo kayo dyan.
Sa loob ng kulungan, doon ko unang naranasan ang tunay na katahimikan. Walang kaibigan, walang pamilya. Ako lang at ang konsensya ko. Isang araw, may dumating na mga bisita. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito kami upang matamo ang kalayaan. Kalayaan sa espiritu, kalayaan sa pisikal, kalayaan sa kahirapan, kalayaan sa sakit, kalayaan sa mga galit. Sinabi nga ng kanyang salita, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Magtiwala ka dahil mahal ka ng Diyos. Panginoon, ayoko na ng ganitong buhay. Tulungan mo ako. Panginoon, gusto ko na makalaya. At doon nagsimula ang pagbabago ko. Pagkalabas ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero may isang tao mula sa simbahan na sumundo sa akin. Take me out of the dark, my Lord, 'cause I don't wanna be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. Feel I'm not what you might call a worthy Christian after all, and though me out of the dark, my Lord, 'cause I don't wanna be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. No, no, no more. At doon nagsimula ang pagbabago ko. Paglabas ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kapatid, welcome sa gawain ng Panginoon. Tinatanggap ka namin maging sino ka man. Brother Raul, welcome to the outside world. Welcome, brother, to the outside world. Welcome po sa ating church. Tinanggap nila ako ng bukal sa puso. Walang tanong, walang paghuhusga, puro pag-ibig lang. Tinuruan nila akong magbasa ng Biblia, manalangin at maglingkod. At isang araw, inimbitahan nila ako upang umawit at sa harap ng una nanginginig pa ang boses ko, pero habang inaawit ko ang mga papuri, naramdaman kong kumikilos ang Diyos. At dahil sa pagpupursiging mag-aral at gumaling noon, naging worship leader ako. Sa simbahan ko rin nakilala si Joy, ang babaeng ginamit ng Diyos para ipakita sa akin ang totoong pag-ibig. Raul, hindi mahalaga sa akin kung ano ka ngayon. Ang mas mahalaga ay nakilala mo ang totoong tunay na Diyos na nagligtas na yung buhay at
pinalaya ka sa iyong kasalanan. I pronounce you. Pasensya na po, ha? Nang marinig ko Parang yon, totoo. alam ko siya ang pinadala ng Panginoon. Ikinasal kami sa simbahan at ngayon may dalawa na kaming anak.